Kausap natin si Senior Superintendent Melvin Ramos Benafe, ang Deputy Regional Director for Operations ng PNP Region 3. At Colonel, so sa ngayon po, no, yung paglalatag ng ating seguridad, lahat po, no? Pero ang pinakamatindi ho dito talagang problema po yung sa trapiko, no? Kung paano mamamantine at magiging maayos. Paano ho ba, halimbawa sa NLEX, iisang linya ho, puro bus at yung second lane, puro yung mga maliliit na sasakyan. Paano po ang ating proseso rito? Meron tinatawag natin na queuing. Pagka puno pa po doon sa loob ng Ciudad de Victoria, yung mga buses, kailangan po magpila muna sila. Meron rin tayong tinatawag na time and motion strategy na ginagawa po na para i-timing yung pagpasok ko dyan sa may NLEX ng mga buses na lalo na yung mga nanggaling sa probinsya saka sa labas para timing ho na hindi magsabay-sabay at hindi magdagsama. Starting po mamayang after midnight, may mga darating na raw po at continuous po yan. Bukas from 5 to 7, padami na ang mga padating na buses. At ang medyo magiging heavy po yan, mga between 9 a.m. to 9 in the evening. Yan po, kasi medyo madami-dami na po yung dadaan dyan sa NLEX niyan at magdadatingan galing sa iba't ibang lugar. So, minamanage po ng ating mga in-charge dito sa kapulisan para in coordination po sa leadership ng sa security sa INC, si General Gadula, para ma-accommodate yung mga buses na to at hindi tumukod ng napakahaba dito sa NLEX at hindi sumubra dyan sa may dumating sa highway natin sa EDSA. Pero kanina po, may binabanggit kayo na parang may timing at may oras. So kapag ganun ho, kung sa dami po ng mga bus, tutukod po yan hanggang Mindanao Avenue at maaaring hanggang sa EDSA. So, paano ho ito? May mga contingency plans po tayo na i-adapt. At kasama na po dyan, kung kailangan, i-direct muna doon sa unahan ng NLEX. Kung kinakailangan po talaga, kung hindi na kakayanin. Para po, lalampas na ho po ng Bukawi. Ilalampas po, opo. Tapos, iikot na lang po para bumalik. Isa po yan sa mga pagkasunduan namin na pwedeng gawing contingency plans. Kasi ang isa po sa constraint din dito sa Metro Manila area, halimbawa po yung estimated na 6,800 buses na manggagaling sa iba't ibang distrito ng INC dito sa Metro Manila, kailangan rin po kailangan rin po mailabas dyan sa area na yan kasi nagpiprepare ang ating kapulisan sa Metro Manila para sa SONA. SONA naman, opo. Opo. So, para hindi maapektuhan masyado yung traffic din sa loob ng Metro Manila, labas po natin. But sa palay ko, magiging effective yung time and motion na ginagawa nila na since 2 days before, may mga umaalis na po doon sa mga pinanggagalingan ng mga participants at pinapasok na po dito. Pero paano po yan? Halimbawa, galing ng EDSA, dalawa po ang daan dito Didiretso po sa Balintawak at papasok po ng NLEX at pwede rin mag-Mindanao Avenue. So, lahat po bukas po yan. Meron hong mga predetermined na pagdadaanan po. Alam na po yun ng mga bus yan. Opo. May mga nagdidirect na po ng nila, yung papunta sa doon po sa venue mismo. So, after the venue, i-guide po yan ng mga mga contingents from MMDA, from the Philippine National Police, at ang aming highway patrol, para ma-guide po papunta doon sa mga parking areas nila na predetermined na po. Kung saang region galing, meron siyang assigned na parking area na pupuntahan. Sa NLEX po, northbound, ay sarado po ba yan? Paano po yan? So, maupo po ba lahat yun o yung sa kabila mag-counterflow? Paano po ito? Tuloy lang po, i-manage po yung flow ng traffic dyan. Pero may matitira po sa ibang... po ang... May bukas po na isang lane. Kung kinakailangan po, may mga contingency plans po ang
ating chairman ng MMDA na pwede maglagay ng zipper lanes in coordination with NLEX management. So, may mga prepared na pong contingency plans para dito. Kung may mga nasisiraan naman po, mayroon na kaming mga nakaprepare na kung anong mga towing companies, yung mga naka-standby dyan. At mayroon na rin yung mga identified na mga vulcanizing shops, for example, para puntahan. Ina-advise lang po namin ng publiko na kung kayo ay magta-travel dyan during those days, yung 26 ng hapon, for example, saka yung 27, na mag-prepare po. Halimbawa, mag-CR na tayo bago magbiyahe. Tapos doon sa matraffic na lugar, siyempre maging security conscious po tayo, isarado yung ating pintuan. Basta asahan na po nila na matatraffic kasi yung iba naman na halimbawa hindi po naman dadalo sa Centenario, yung mga taga Pampanga at pupunta yung mga panorte, asahan po nila. Pero yung isang lane po ay ibibigay sa kanila, yung northbound. Opo. Okay. So maliwanag po at maya-maya kukunin pa ho natin ang detalye at syempre dito naman ho, yung dami kahit na anong disiplina, pero yung volume po ang usapan ho rito. Opo. Okay, sandali lang po, Colonel. Magbabalik po ang diskusyon.